Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tatandaan ko na siya. Ibig sabihin, magkasabwat sila ni Moira. Nakumpirma na nga ngayon dito nila RJ at Giselle dahil sa ipinakitang larawan ng pulis na dumalaw naman dito kay Giselle sa Apex. Kung natatandaan ba daw ni Giselle ang lalaking iyon? At dito nga na sinabi ni Giselle na si Balahadja at wanted nga ngayon dahil nagloko daw ito sa pagiging pulis at matagal na nga daw nila ito pinaghahanap. At tinitingnan na mabuti ni RJ itong picture na ipinakita nga ng pulis at dito niya naalala ang lahat-lahat ng mga inuutos ni Moira kay Balahadja tungkol dito sa hard drive sa pagkadisgrasya nga dito ni RJ. At dito napagtanto ngayon ni RJ na magkasabwat itong si Balahadja at itong si Moira. At sakto naman na dumating itong si Annalyn at ipinakita din ni RJ kay Annalyn ang larawan ni Balahadja. At lalo pa na titindi ang kanilang hinala dahil sasabihin dito ni Annalyn na itong si Balahadja ay nakita nga nila dito sa hotel ni Moira kung saan ay magkikita nga ng araw na iyon itong si Don Pepe at itong si Moira. At yun din ang araw na iyon na nawala nga itong si Don Pepe. Kaya malinaw na sa kanila ngayon na ang kumidnap dito kay Don Pepe ay walang iba kundi itong si Moira at itong si Balahadja. Kaya agad naman na inutos ng mga pulis na hanapin agad itong si Moira at Zoe at itong si Balahadja bago pa ito makatakas at bago pa mapahamak itong kanilang ama ni RJ at Giselle. Dahil gagawin nga daw lahat ni RJ, mahanap lamang ang kanilang papa dahil yun na lang ang tanging makakasama ni Giselle dahil sa nangyari nga na nawala ang kanyang anak at lalo na itong kanyang boyfriend noon na hindi alam na may anak pala daw sila dito ni Giselle. Yun naman ang naikwento dito kay Annalyn at awang-awa naman itong si Annalyn nang malaman niya mula dito kay Giselle ang pinagdaanan noon. At dito naman na sinabi ni Annalyn kay Doc RJ na sana raw ay huwag pabayaan ni RJ itong si Giselle at sana huwag iwanan ito. At dito rin na sinabi ni RJ kay Annalyn na hindi daw niya pababayaan ang kanyang ate at lalong-lalo na itong si Annalyn. Samantala dito naman kina Carlos at Moira dahil sa lakas ng boses ng kanilang pagtatalo at sakto naman na nasa CR itong si Don Pepe ay dito naman mismo narinig ni Don Pepe ang pagtatalo nila Moira at dito ni Carlos nang sabihin ni Zoe na wag daw barilin ni Moira ang kanyang ama na si Carlos. Kaya gulat na gulat naman itong si Don Pepe nang malaman niya na ang tunay pala na ama dito ni Zoe ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. At nagmaang-maangan naman itong si Don Pepe na wala siyang alam tungkol sa tunay na ama dito ni Zoe. Kaya nang makaalis itong si Moira at itong si Carlos ay masinsina naman na kinausap ni Don Pepe itong si Zoe at tanungin kung nakikilala na ba daw niya ang tunay niyang ama. At dito nga na hindi nga agad makasagot itong si Zoe. At dito rin, habang nag-uusap itong si Moira at si Balahadja na gusto na nga daw nila ipaligpit itong matanda bago pa makarating kay RJ ang kanilang sekreto. At dito naman pinoproblema ni Moira dahil ayaw nga daw ni Zoe na sila ang papaslang dito kay Tanda. At ang gustong mangyari ni Balahadja na pauwiin daw muna ni Moira ang kanyang anak at wala silang kaalam-alam na palihim naman na nakikinig itong si Zoe sa kanilang pinag-usapan. At ito na nga ba ang susi na mapapalaya ni Zoe ang kanyang lolo dahil hindi nga lubusan na masama itong si Zoe. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at pakaabangan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!